Ito na po yung part 2 ng pansit-pansitan natin. Sa video na ito, tuturo ko sa inyo yung iba pang pwedeng gawin sa pansit-pansitan. Kung gusto nyo ng gawing tea, ganito rang karami, lagyan nyo ng 4 na basong tubig. Pakuluan ng 10 minuto. Uminom ng 3 hanggang 5 baso sa loob ng isang araw. Pwede nyo naman magamit ito maghapon, lagyan nyo lang ulit ng tubig. Kung marami naman kayong makuha na ng pansit-pansitan, pwede nyo itong igisa sa sibuyas, bawang, lagyan nyo ng oyster sauce, pampalasa at tokwa. Ito yung ginawa ko, yung ensiladang pansit-pansitan. Kailangan lang ng sibuyas, kamatis at kalamansi. Option nyo kung gusto nyong gamitan ng suka. Hiwain nyo lang ng maliliit ang mga sangkap. Sundin nyo lang ang ginagawa ko sa video. Masarap din ito lagyan ng itlog na maalat. Ang pansit-pansitan ay magandang ipantapal sa sugat na may nana dahil meron itong taglay na methanol na kayang sipsipin ang nana na galing sa sugat. Pwede din itong ipantapal sa pigsa para mabilis ang paghinog nito at mapadali ang pag-alis ng mata. Kung madalas naman mga tiang balat, may tagyawat at iba pang skin problem, pwede din po ito. Magdikdik lang nito at ipangtapal sa parteng apektado. Kung may impeksyon naman sa mata, namamaga, makati at may sore eyes, ipatak lang sa mata para gumaling ang impeksyon. Kung itatanong nyo naman ang lasa niya, hindi siya nalalayo sa lasa ng herbs na natikman ko. Sanay ako sa mga herbs kaya normal na lang sa akin ang lasa nito. Kung first time naman kayong titikim nito, baka hindi nyo masyadong magustuhan. Pero tiisin nyo lang para sa ikabubuti at ikagiginhawa nyo ito. Kung wala naman kayong makuhanan nito, mag-iiwan ako sa comment section ng link kung gusto nyong bumili ng capsule. Kung may makuhanan naman kayo, mas maganda para hindi na kayo gagastos pa. At yan ay 1 minutong dagdag kaalaman galing sa isang magsasaka.